Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaction. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Ito ang nakakagulat. Outgoing Vice President Leni Robredo nagulantang sa plano ng bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si Bongbong Marcos Jr. na muling buksan ang Bataan Nuclear Power Plant at libreng health insurance para sa mga senior citizens. Vice President Leni Robredo hindi na mapigilan pa ang malawakang pagbabago na gagawin ng ongoing President at Vice President. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanika-kanilang hiling at komento sa mundo ng social media. Kung bago pa lamang kayo sa channel na ito, Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. huwag kalimutang i-click ang subscribe at notification bell para mas manatili kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kababayan, mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di mo ni balitang natatanaw na ng mga Pilipino ang maliwanag na bukas ng bansa sa ilalim ng Marcos Duterte administration. Ganito inilarawan ng batikang political vlogger at abogadong kasamang nakipaglaban ni na President Bongbong Marcos Jr. at Vice President Inday Sara Duterte Carpio matapos kumalat ang balitang nag-alok na ang South Korea para sa muling pagsasaayos at pagbuhay ng Bataan Nuclear Power Plant na matagalang natenga matapos maupo ni dating Pangulong Corazon Aquino. Mas lalo pang nanlisik ang mga mata ni Vice President Leni Robredo sa kagustuhan ng President-elect na gawing libre ang health insurance ng ating mga mahal sa buhay na may edad na, kung kaya't nananawagan ang mga maalam na political vlogger sa mga taga-suporta ni Vice President Leni Robredo na tanggapin na lamang ang kanilang pagkatalo at makiisa para sa ikauunlad ng ating mahal na bayan. Narito ang naging ulat na siyang labis na ikinagulat ni Vice President Leni Robredo, 10 ng kanyang mga kasama nito. South Korea inalok si Bongbong Marcos Jr. na tignan kung maaari pang maayos ang Bataan Nuclear Power Plant. Ibinahagi ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na inalok siya ng bansang South Korea upang tignan ang kasalukuyang kalagayan ng Bataan Nuclear Power Plant or BNPP. Matatandaan na ang BNPP ay isa sa mga pinakamalaking proyekto ng administrasyon ng ama ni Bongbong Marcos Jr. na si Ferdinand Marcos Sr. Ngunit hindi ito napakinabangan dahil sa iba't ibang kritisismo na natatanggap ito mula sa mga eksperto at mga kritiko. Sa isang press conference na ginanap nitong Mayo 23 ay gusto ng South Korea na makita kung maaari pa nga bang mapakinabangan ang BNPP na ilang dekada nang hindi nagagamit o napapakinabangan ng mga Pilipino. Ayon pa kay Marcos, may offer sila para tingnan ang Bataan Nuke Plant para makita ano pa ang kailangan gawin para matuloy, and will now study their recommendation and findings and we will see if we can still apply. Naniniwala si Marcos na kinakailangan ng Pilipinas ang iba't ibang source ng enerhiya lalo na't nagkakaroon na ng crisis sa bansa pagdating sa supply ng kuryente. Isa sa pinakamalaking problema is the supply of power. If we are going to industrialize post-pandemic, the power sector must be Malaking bagay kasi yun guys pag nabuhay yun. Meron yun. Gaya ng mga kuryente, mga bayarin guys. Doon yun. Malaki may tutulong nun sa bawat bahay. Mas maganda sana may balik na lang yung Meralco sa gobyerno eh. 'Di ba? May balik yung Meralco sa gobyerno tapos may tayo yung kwan na yan, building na yan, di napakainam. 'Di ba? Sana mangyari sana. be ready for that, sabi pa ng darating na Pangulo. Kahit ang ilang kritiko ng mga Marcos kasama ng ekonomista na si Winnie Monsod ay pabor na buhayin na muli ang Bataan Nuclear Power Plant. Pero kung nabuhay lang to guys nung panahon ni Apo Lakay nun, malamang sa malamang nakikinabang pa rin tayo hanggang ngayon. Kasi ang dami niyang nagawa guys na tulad ng mga kuryente, mga tulay. Kay Apo Lakay lahat yung nagsimula guys, yung magat mga dam. Diba?
so it makes sense to rehabilitate the Batan nuclear power plant. The cost to rehabilitate the plant is only a fraction of the amount to build a new one. You may not know it, reader, but the cost of nuclear electricity is lower than the cost of a coal-generated or oil-generated electricity, ani Monsod. Plus, the carbon emissions of the nuclear electricity are lower even the solar-generated electricity. And the British medical journal, The Lancet, finds that nuclear power is the safest way to make reliable electricity while are waiting for dagdag aniya pa. And kung narito naman ang magandang plano ng acting ongoing president para sa mga senior citizens. Presumptive President Bongbong Marcos wants free health insurance for 12 million senior citizens of the country in addition to their pension. Currently, some of the benefits senior citizens receive are the 20% discount and VAT exemption on the medicines, food, fare, and even doctor's fees and hospital bills. Marcos also frowned upon the practice of the companies who discriminate against senior citizens but not employing them no matter willing and capable. And sa muling pagbabalik ng mga Marcos sa Malacanang, hindi maiwasan ang hindi matalakay ang hinggil sa kasaysayan na anilay binago ng mga dilawan at ngayon ay ito na ang tamang oras upang ito ay itama. Bagay na siyang nilinaw ng mga mamamahayag at lawyer na si Atty. Nick Nangit at aniyay kung ito man ay magiging isa sa mga direktiba ng susunod na administrasyon na ito ay nararapat lamang di umano. Narito ang kanyang naging pagpapaliwanag. Agree ang pagpapasaayos sa tama ng ating kasaysayan o #historical rectification ay nangangahulugan nang wag nating kalilimutan ng mga ito na totoong naganap. Marami pang iba ang dapat gawin para itama ang mga maling ikinalat at itinuro sa mga paaralan para hindi na ma-brainwash ang mga estudyante at hindi yan #historical revisionism na kinakatakutan ng mga kakampwet at kakampek. And sa ngayon ay wala pang nakikitang hadlang ang mga political analysts sa pag-upo ng ongoing president, vice president, lalo pat sa wakas ay nag-concede na ito sa outgoing vice president Leni Robredo sa pamamagitan ng kanyang abogado. Narito ang ulat hinggil sa official na pagsuko ni Leni. No objection from Robredo's camp on call COCs. Presidential candidate Vice President Leni Robredo will not raise any objections on all certificates of canvass or COC in the recently included general elections, her camp said on Tuesday. In a manifestation during the start of the joint congressional canvassing, Robredo's counsel attorney Romulo Macalintal cited that the vice president previously pronouncement that the majority vote should be respected. Macalintal said, "We interpose no objection to the inclusion of all the certificates of canvass for president from the previous provincial and city boards of canvasser found by this honorable board to be authenticate and duly executed." He added that Robredo camp will waive its appearance in the joint canvassing to further expedite its processing. And at yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.